Sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Palain pa sana kayo palagi at ilayo sa mga malulubhang sakit. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Sir Casper, ako po si Lorna. 21 taong gulang. Tubong, ano to? Haniway, Iloilo? Tama ba? May lugar bang ganun sa Iloilo? Basta, kwento na tayo. Noong 2003, isang hindi ko makakalimutan na tag-init na nagpabago ng takbo ng buhay ko. Sa gitna ng bundok, sa gilid ng ilog, at sa piling ng nilalang na hindi ko akalaing magpapatibok ng puso ko. Ang hari ng mga engkanto. Hindi ako naniniwala noon sa kababalaghan. Lumaki akong may pagkapraktikal, hindi madaling maloko. Pero lahat ng paniniwala ko ay gumuho nang magbakasyon ako sa bukirin ng lolo ko sa Barangay Danao. Doon, simple lang ang buhay. Walang kuryente, tubig na galing sa poso, at ang tanging libangan ay ang pagtambay sa tabi ng ilog tuwing hapon. Isang araw, nagpunta ako mag-isa sa ilog. Doon ko siya unang nakita. Isang lalaking nakaupo sa ibabaw ng malaking bato sa gitna ng tubig. Maputi ang kutis, mahaba ang buhok, at nakasuot ng kakaibang puting damit na parang gawa sa sinulid ng sinag ng buwan. Tinitigan niya ako at ang mga mata niya bugaw na parang langit. Hindi ko yun makakalimutan. Noong una ay hindi siya nagsalita. Tumango lang siya. Parang may sinasabi pero sa isip ko lang pumapasok. Huwag kang matakot. Nagulat ako. Tumingin ako sa paligid. Baka may ibang tao. Pero kami lang talaga. Gusto kong tumakbo pero parang may humihila sa akin pabalik. Imbis na takot, ramdam ko ang init at kapayapaan. Tumayo siya sa bato. Lumakad sa tubig na parang lupa lang. At bigla siyang nawala. Parang usok na tinangay ng hangin. Kinabukasan, bumalik ako. At nandoon ulit siya. Paulit-ulit, araw-araw, walang palya. Hindi kami nag-uusap gamit ang bibig. Sa isipan lang. Pero malinaw. Parang may koneksyon sa pagitan naming dalawa na mahirap ipaliwanag. Sa mga tanong ko ay sumasagot siya. Ang pangalan niya raw ay Adriel. Hari siya ng mga engkanto sa bundok na iyon. Pinagbabawalan silang makisalamuha sa tao. Pero simula raw nang makita niya ako, hindi na niya kaya. Dahil daw sa akin, muli siyang nakaramdam ng damdaming matagal nang ikinulong sa loob. Ilang linggo pa ang lumipas. Sa gabi, lagi ko siyang nararamdaman sa paligid. Minsan sa panaginip ko, nandoon siya. Minsan, may maririnig akong tawanan ng hangin o tunog ng alon kahit malayo kami sa dagat. Ang lolo't lola ko, napapansin na rin akong tila laging tulala. Pero hindi ko kayang ikwento. Baka isipin nilang nasiraan ako ng bait. Isang gabi, pinuntahan ko siya sa gilid ng ilog. Hindi ko alam kung bakit, pero may masama akong nararamdaman. Pagdarating ko doon, naroon si Adriel. Nakaupo at parang may mabigat siyang suliranin. May parating, sabi niya sa isip ko. Ang mga bantay ng kaharian. Bawal akong magkasama sa tao. Kung mahuli nila ako, mawawala ako sa mundong ito. At ikaw, maaari kang saktan. Hindi kita maiiwan. Hindi ako natatakot. Sagot ko sa isip ko. Nilapitan niya ako at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang haplos ng palad niya sa pisngi ko. Mainit, totoo,
Hindi na siya isang imahe o damdamin. Nandito siya, buhay at mahal ko siya. Kinabukasan, nagising ako sa kaguluhan. May isang matandang albularyo na dumating sa barangay. May dala siyang babala. May nabuksang daanan daw sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng engkanto. At kung hindi isasara, may trahedyang darating. Mga matatanda sa amin, takot na takot. Nagbabawalan kaming lumapit sa bundok. Pero ako, hindi nakatiis. Gabi-gabi akong umiiyak. Iniisip si Adriel. Hanggang isang gabi, sinundan ko ang ilaw na nakita ko sa gubat. Malamlam pero malinaw. Doon ko siya muling nakita. Nakaluhod, sugatan siya. At sa likuran niya, tatlong nilalang na hindi ko maipaliwanag ang itsura. Parang apoy, parang ulap, parang hangin din na may hugis. Mga bantay ng kanyang mundo. Tapos na ang lahat. Kailangan ko nang bumalik. Bulong ni Adriel sa isip ko. Umiyak ako noon. Hinawakan ko ang kamay niya. Ayokong mawala ka. Hindi mo ba ako mahal? Saglit siyang tumingin. At sa huling pagkakataon, binigkas niya ng malakas ang mga salitang hinding-hindi ko malilimutan. Mahal kita, Lorna. Kasunod niyon, lumiwanag ang paligid. Napakaliwanag at bigla na lang siyang nawala. Tulad ng una kong pagkakakita sa kanya, parang usok lang na tinangay ng hangin. Bumalik akong mag-isa, malungkot, pero alam kong totoo ang lahat ng nangyari. Lumipas ang mga taon, hindi na ako bumalik pa sa ilog. Hindi na rin ako nagtangkang hanapin pa siya. Pero gabi-gabi, tuwing tumititig ako sa kalangitan, pakiramdam ko'y nandun pa rin siya. Nakatingin at nagbabantay. At sa puso ko, alam kong kahit nasa magkaibang mundo kami, minahal ko ang isang hari. At minahal rin niya ako. Hanggang dito na lang po. Ganon kaiksi ang kwento, pero detalyado. Enero 1997. Sa isang baryo sa Libuna, Bukidnon, malagi ako ng isang buwan para tumulong sa pangangalaga ng bukirin ng tiyuhin ko. Malayo ito sa lungsod. Walang signal, malayo sa kapitbahay. Pero kalmado ang hangin at malamig ang gabi. Tipong mapapahinga talaga ang isip mo. Akala ko simpleng pamumuhay lang ang dadatnan ko doon. Pero iba pala ang tadhana. Ang pangalan ko ay Marco. At ito ang karanasang hindi ko kailanman malilimutan. Isang gabi habang nag-iigib ako ng tubig sa poso sa likod ng bahay, may narinig akong mahihinang yabag mula sa kakahuyan. Napatigil ako. Maliwanag ang buwan, kaya tanaw ko ang mga aninong gumagalaw sa tabi ng mga puno. May biglang lumitaw na figura ng babae. Maputi ang kutis nito, mahaba ang buhok, at nakasuot ng puting saya. Tahimik siyang naglakad pa palapit sa akin. Tila ba dumudulas ang mga paa sa lupa. Hindi kaagad ako nakapagsalita. Para akong nahipnotismo. Ikaw ba si Marco? Oo. Bakit mo alam ang pangalan ko? Pabalik kong tanong sa kanya. Umiti lang siya at sinabing, ilalahanin mo ko sa panaginip mo. Pagkatapos noon, bigla siyang naglaho sa dilim. Tumakbo ako pabalik sa bahay at isinara kaagad ang mga bintana. Kinabukasan, kwento ko sa tiyuhin ko ang nakita ko. Napatingin siya sa akin ng seryoso. Kung siya
Yung iniisip ko, huwag kang lalabas sa gabi. Iba siya. Lumipas ang ilang araw, sa panaginip ko, muli siyang nagpakita. Nasa loob kami ng isang parang, magkausap kami. Malambing siya, hindi ko alam kung bakit. Pero sa bawat panaginip, mas lalo kong nararamdaman na parang kilala ko na siya noon pa man. Hanggang sa isang araw, nagpunta ako sa sapa para maghugas ng paa. Habang nasa gilid ako, nakita kong muli siya. Ngunit sa gising kong mga mata. Nakaupo siya sa malaking bato at tinitigan lang ako. Kung gusto mong malaman ng totoo, sumunod ka sa akin bukas ng madaling araw. Pero wag mong sasabihin sa kahit sino. Natapos nito ay nawala na naman siya. Kinabukasan nga habang tahimik ang paligid at halos hindi pa sumisikat ang araw, sinundan ko ang direksyong itinuro niya. Sa isang gubat, malamig at tahimik. Pero sa kaloob-looban nito, may nakita akong bukas na lupain. Sa gitna nun, may palasyong gawa sa mga punong kahoy at bato. Tila isang palasyo ng kalikasan. Nakita ko siya, nakatayo sa may harapan. Lalong lumiliwanag ang kanyang mukha sa unang sikat ng araw. Ikaw pala talaga ang pinili, sabi niya. Ano ka ba talaga? Tanong ko. Halos hindi makahinga sa kaba. Isa akong diwata, anak ako ng hari ng mga engkanto rito sa bukid noon. At doon ay nagpakilala siya. Ang pangalan niya ay Liraya. Sa mga sumunod na linggo, lihim kaming nagkikita tuwing gabi sa gubat. Kwento niya, may lihim ang lupaing iyon. Sa ilalim ng mga bundok at puno, may engkantong kaharian na hindi nakikita ng mga tao. Siya ang susunod na reyna, pero may kasundo ang ipinangako ng ama niya. Ipapakasal siya sa isang makapangyarihang engkanto mula sa ibang bahagi ng Mindanao. Subalit hindi raw niya ito gusto. Ikaw ang napili ko, Marco, sabi niya. Ako naman, kahit magulo ang isip, natuto akong umibig sa kanya. Hindi ko na alintana kung ano siya o saan siya nanggaling. Sa bawat haplos niya, sa bawat titig, dama ko ang senserong damdamin. Ngunit hindi lahat ng pagmamahal ay tanggap ng kalikasan. Isang gabi, habang magkausap kami sa ilalim ng punong balete, biglang dumilim ang paligid. Bumigat ang hangin. Mula sa gitna ng kagubatan, may dumating na nilalang. Matangkad, makisig, kulay gintong mga mata. May balabayl na mga dahon at alo ng tubig sa kanyang likuran. Ako ang hari ng mga engkanto dito. At ikaw, tao, lumabag sa batas ng mundo namin, sabi niya. Gusto kong tumakbo, pero hindi ko magawa. Nangihina ako. Anak ko siya. Hindi mo siya dapat inibig. Sa bawat pagkakasala, may kapalit. Lumapit si Liraya. Lumuhod sa harapan ng ama niya. Ama, ako ang may kasalanan. Ako ang nagmahal sa kanya. Kung kailangan kong maglaho, ako ang parusahan. Natahimik ang hari. Tsaka siya tumingala sa langit. Kinabukasan, nagising akong mag-isa sa gilid ng sapa. Akala ko panaginip lang lahat. Pero sa tabi ko ay may iniwang maliit na kahon na yari sa kahoy. Binuksan ko ito. May lamang manipis na tela na may bordang pangalang Liraya. Simula noon hindi ko na siya muling nakita pa. Mula sa mga kwento sa mga matatanda sa baryo, may mga bahagi raw ng gubat na di pwedeng pasiwukin. Minsan daw may mga lumulutang na babae sa ilog. Minsan may naririnig na tinig sa gabi. At ako,
Araw-araw ko siyang naiisip. 20 taong nakalipas, ngayon ay nasa lungsod na ako. May pamilya, may anak. Pero tuwing bumabalik ako sa Bukidnon, dumadaan ako sa sapa kung saan kami unang nagkita. Tinitignan ko ang tubig. Nakikinig sa hangin. At minsan sa panaginip ko, bumabalik siya. Tinatapik ang balikat ko, sinasabing, "Hindi ako naglaho. Nasa paligid mo lang ako." At yun lang po ang aking kwento. Wakas. Noong taong 1996, dinala ako ng aking ina sa Camiguin, sa bayan ng Katarman, para magpahinga. Isa raw kasi akong sakitin noon at baka raw nausog. Kaya dinala ako roon para sa hangin, dagat, at posibleng albularyo. Pero hindi lang yon ang inabutan ko roon. Ako si Clara, 18 taong gulang noon. Mapayat, madalas mahina, at laging sakitin. Pero ang hindi ko alam, sa pagpunta ko sa lugar na yon, hindi lang katawan ko ang mababago, pati puso ko. Nakatara kami sa isang luma pero maaliwalas na bahay sa gilid ng medyo bundok, kung saan tanaw mo ang dagat at naririnig ang agos ng ilog. Tahimik, presko. Pero gabi pa lang ng unang araw namin, napansin ko nang may kakaiba sa lugar. May mga kuliglig pero parang masyadong sabay-sabay ang tunog. Parang may ritmo. Tapos tuwing 10:00 ng gabi, laging may malamig na hangin na dumadampi sa bato ko. Parang sinasadya na ako lang ang patamaan. Minsan parang may nanunood sa akin. Pero wala naman akong nakikita. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa tabing ilog, may nakita akong binatang nakaupo sa malaking bato. Puti ang suot, mahaba ang buhok, at may kakaibang kisig. Parang hindi Pilipino, pero parang hindi rin banyaga. Nang makita ko siya, ngumiti siya sa akin. Hindi yung bastos o mayabang, yung ngiting may respeto. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya. "Namamasyal lang. Hindi ako taga rito," sagot ko. Ngumiti ulit siya. "Oo nga, hindi ka pala mula sa lugar na to. Clara ang pangalan mo, hindi ba?" Napaatras ako. "Bakit mo alam ang pangalan ko?" Hindi siya sumagot. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at naglakad papalayo. Bago siya tuluyang nawala sa kakahuyan, lumingon siya at nagsabing, "Magkikita ulit tayo sa tamang oras." Simula noon, gabi-gabi ko na siyang napapaniginipan. Minsan hawak niya ang kamay ko habang tinatawid ako sa isang ilog na gawa sa liwanag. Minsan naman magkasama kaming naglalakad sa isang paraisong punong-puno ng bulaklak at mga nilalang na hindi ko alam kung tao ba o hayop na. Ilang araw ang lumipas, sa wakas, nagpakilala siya. "Ako si Elyon," sabi niya habang magkatabing kaming nakaupo sa ilalim ng puno. "Ang lalim ng pangalan mo." "Nagmula ako sa langit, hindi basta nakikita ng mga tao. Ako ang hari ng mga engkanto rito sa Camiguin." Natawa ako noong una. Akala ko biro lang. Pero nang ituro niya ang paligid at biglang nag-iba ang paligid namin, nawala ang mga bahay. Naging ginto ang mga dahon. Naging kristal ang ilog. Doon ko lang napagtanto na totoo siya. Hindi ako makapaniwala. Ako, simpleng dalaga lang mula sa Cagayan de Oro. Nililigawan ng isang hari ng mga engkanto. "Bakit ako?" tanong ko. "Matagal na kitang sinusubaybayan. Isa kang dalagang may malinis na puso.
Hindi mo lang alam, pinagaling ka ng lugar na ito. Pero hindi lang katawan mo ang tinamaan, pati puso ko. Lumipas sa mga araw, hindi ko na namalayang nahuhulog na rin ako sa kanya. Sa bawat pagkikita namin sa ilalim ng buwan, sa bawat halakak naming dalawa habang pinagmamasdan ang mga diwata na sumasayaw sa hangin, doon ko nararamdaman na totoo ang lahat. Pero isang gabi, habang magkasama kami sa burol, bigla siyang nanahimik. Nagdilim ang paligid at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita kong natakot si Ilion. May paparating na panganib. Isang nilalang mula sa kabilang mundo. Galing sa kabilang bahagi ng Kamikin. Sa itom na gubat. Dati siyang engkanto, pero isinumpa. Bulong niya sa akin. Hindi na siya nagkwento pa sa akin. Pero sinabi niya sa akin, sa loob ng 7 araw, kailangan ko nang bumalik sa CDO o Cagayan de Oro. Hindi na raw ligtas para sa akin ang lugar kasi nakikita ako o kapansin-pansin ako ng mga engkanto na yon. At yun nga, gabi ng 7 araw, dumating ang nilalang. Isa itong babae na may mukhang sunog ang kalahating mukha. May mahabang buhok at mata na pula. Tinawag niya si Ilion. Pinalitan mo ako ng isang tao. Hindi mo ba ako naaalala? Ako si Marilis. Sigaw niya. Nagulat ako, napaatras. Si Ilion lumapit sa akin at iniharang ang katawan niya. Marilis, wala na tayo. Matagal na tayong tapos. Mahina niyang sabi. Pero hindi pa rin tumigil si Marilis. Isang hampas ng kamay at gumalaw ang buong kagubatan. Yung manigang lupa, tumalsik ang mga alon. Umalis ka na, Clara. Sigaw ni Ilion. Hindi. Ayaw kong iwan ka. Naiiyak na ako nun. Pero kailangan kong tumakbo. Dahil sa huling sandali bago ako mawala ng malay, nakita kong lumaban si Ilion gamit ang liwanag mula sa katawan niya. At sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang boses niya sa isip ko. Nagising ako sa isang maliit na klinika sa Katarman. Nahanap daw ako ng mga mangingisda sa tabing dagat. Ilang araw na raw akong nawawala. Hindi na ako bumalik pa sa lugar. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang singsing na inaabot niya sa akin noong gabi ng huling pagkikita namin. Ginawa raw ito mula sa ugat ng puno ng liwanag para raw hindi ko siya makalimutan. Lumipas ang mahabang panahon, umibig akong muli. Pero walang ibang katulad niya. At gabi-gabi kapag may buwan, kapag malamig ang hangin sa bato ko, alam kong andyan lang siya. Baka nga nakatingin sa akin, sa dilim, tahimik, at nangungulila. At umaasang magkikita kaming muli. Maraming salamat sa lahat ng nakinig. Hindi ko hiningi ang ganitong pag-ibig pero minsan, dumarating ito sa pinakakakaibang paraan. Hanggang dito na lang po, Clara ng CDO, Carne Norte. Sir Casper, ako si Patricia. Lumakay ako sa isang maliit na barangay sa bayan ng Hordan, sa Guimaras. Ang lugar namin tahimik, pero puno ng kwentong kababalagan. Lalo na tungkol sa mga engkanto. Lagi kaming pinapaalahanan ng lola ko. Huwag maglalakad mag-isa sa tabing gubat tuwing dapit hapon. Pero ako, matigas ang ulo ko. Lalo na nung nagtampo ako sa amin matapos akong pagalitan ni Papa. Gabi na yon, mga 7:00. Pero sa inis ko, naglakad ako papunta sa gilid ng gubat ng Sitio Salvacion. Tahimik, tanging huni ng kuliglig at kaluskos ng dahon
ang maririnig nun. Hanggang biglang lumamig ang hangin. May naramdaman akong presensya. Hindi ko makita kung sino, pero alam kong may nakatingin sa akin. Bigla siyang lumitaw. Isang lalaking may maputing kutis. Mahabang buhok at malaginto ang mata. Nakasuot siya ng puting barong na tila gawa sa solid ng liwanag. Ayaw kitang saktan. Napadaan ka lang sa lugar ko, sabi niya. Napalunok ako ng laway. Sino ka? Ako si Alon. Ako ang hari ng mga engkanto sa kagubatan ng Gimaras. Parang hindi ako makahinga sa kaba, pero hindi rin ako makaalis. Ang presensya niya ay hindi naman nakakatakot. Nakakaaliw at nakakabighani bagkos. Hindi kita hayaang mapahamak. May masamang nilalang na gumagala tuwing ganitong oras. Bulong niya. Tinignan ko siya, ang ganda ng mukha niya. Pero mas nakakabighani ang boses. Parang awit ng hangin sa pagitan ng mga dahon. Sinamahan niya ako makabalik sa bungana ng gubat. Pagkarating doon, bigla na lang siyang nawala na parang bula. Mula noon, gabi-gabi ko siyang nararamdaman. Parang binabantayan niya ako. Isang gabi, bumalik ako sa gubat. Dala ng matinding pang-uusisa. Doon ko siya muling nakita. Bakit mo ko laging binabantayan? Tanong ko. Dahil minahal kita mula po noong una kitang makita. At kahit bawal sa amin ang magmahal ng tao, hindi ko napapigil ang sarili ko. Tugon niya. Hindi ako agad nakasagot, pero sa loob ko, may kakaiba akong nararamdaman. Parang may lihim na parte ng puso ko. Ang unti-unting nahulog sa kanya. Nakalipas ang ilang buwan, gabi-gabi kaming nagkikita sa gubat. Doon kami nagkukwentuhan, nagtatawanan. Minsan ay naglalakad lang habang nakahawak sa kamay ng isa't isa. Hindi ko may paliwanag pero pakiramdam ko, ligtas ako kapag kasama siya. Wala akong takot, tanging puso ko lang ang kumakaba. Minsan tinanong ko siya, wala bang ibang nakakakita sa'yo? Wala, tanging ikaw lang. Bakit ako? Dahil ikaw lang ang may dalisay na puso sa buong barangay na ito. Sagot niya. Nagpatuloy ang lihim naming relasyon, pero dumating ang araw na nabalitaan ng barangay na may mga nawawalang hayop at may nagsabing engkanto raw ang may gawa. Pinagbintangan ang kagubatan sa Sitio Salvacion. May nagagalit na espiritu. Mag-aalay tayo. Sabi ng kapitan. Ngayong gabing iyon, pinilit ako ng lola na wag lumabas. Pero hindi ko talaga matiis. Lumabas pa rin ako. Naglakad sa dilim para makausap si Alon. Doon ko siya nakita, duguan ng balikat. May bakas ng laban. Anong nangyari? Sigaw ko. May mga taong nagtangkang sunugin ang isang bahagi ng gubat. Hindi ko sila pinayagan. Pero may kapalit ang lahat. Patricia. Hingal niyang sabi. Anong kapalit? Hindi na ako pwedeng manatili sa mundo ng mga tao. Pinapatawag na ako ng mga matatandang diwata. Magpapakita lang ako sa iyo ngayon para magpaalam. Parang nabiyak ang puso ko. Pwede bang sumama sa iyo? Umiling siya. Hindi. Hindi ka pa handa. Pero darating ang araw. Muling magtatagpo ang mga mundo natin. Nilapitan niya ako. Hinalikan sa noo. At naglaho habang hawak ang kamay ko.
Ngayong taong 2025, 4 na ang lumipas. May asawa na ako, may apo na rin. Pero minsan, sa tuwing sumisilip ang buwan sa pagitan ng mga sanga sa gubat, nararamdaman ko pa rin siya. Parang binabantayan pa rin niya ako. At sa panaginip ko, isang engkanto pa rin ang sumasalo sa akin sa gitna ng dilim. Ako si Saddam, tubong Surigao del Norte, anak ng mangingisda. Hindi ako pala paniwala noon sa mga kwentong engkanto, mga duwende, diwata o hari ng mga kagubatan. Pero nagbago ang lahat nung isang gabi sa buhay ko ay magbukas ng mundo na dati akala ko katang-isip lang. Nangyari ito taong 2001, tag-init, bandang Abril. Mainit ang hangin, walang ulan ng halos 3 linggo. Nakatara ako noon sa lola ko sa may barangay Mati. Isang liblib na sityo sa paanan ng kabundukan ng Surigao. Isang hapon, habang nangingisda ako sa ilog na malapit sa gubat, may napansin akong kakaiba sa tubig. Parang may sinag ng ilaw sa ilalim kahit dapit hapon na. Paglapit ko, may tumambad sa aking isang batong altar. May mga ukit na hindi ko mabasa. Sa gitna nito, may isang puting bulaklak na hindi ko pa nakita kahit kailan. Parang leryo. Pero may makinang na dilaw sa gitna. Hindi ko pinansin sa una. Akala ko pamahiin lang ng mga matatanda. Pero kinabukasan, bumalik ako roon. Ewan ko. Parang may humahila sa akin pabalik. Kadating ko, may isang babae. Nakaupo sa gilid ng bato. Maputi ang kutis. Nakasuot ng kulay pilak na bestida na parang kumikislap. Kahit wala namang liwanag. Nakaapak siya sa ibabaw ng tubig at hindi lumulubog. Kanina pa kita inaabangan. Saddam. Mahina pero malinaw niyang sabi. Hindi ko siya kilala. Kinakabahan ako. Pero hindi ako nakatakbo. Parang may kung anong bumalot sa katawan ko na pumigil sa akin. Hindi ko maipaliwanag. Halo ng takot, kaba, pero may paghahanga rin. Sino ka po? Tanong ko, habang dahang-dahang umaatras. Hindi na importante kung sino ako. Mas mahalaga kung bakit ikaw ang pinili. O anong pinili? Anong ibig mong sabihin? Simula pa lang ito ng pagbabalik. Ang hari namin, matagal nang naghihintay, sabi niya. At bigla siyang naglaho. Isang ihip ng malamig na hangin lang ang naiwan. Simula noon, gabi-gabi akong binabangungot. Paulit-ulit ko siyang nakikita sa panaginip ko. Pero hindi na siya nagsasalita. Sa halip, pinapakita niya ang isang lugar. Isang palasyo sa ilalim ng lupa. May ilog na kristal. Mga nilalang na parang tao pero may pakpak o mga mata na asul. Sinubukan kong sabihan ang lola ko. Napatigil siya sa paglalaba at tinitigan ako. Huwag ka nang bumalik ron, apo. Hindi lahat ng maganda ay dapat mong lapitan. Pero huli na. Parang may koneksyon na ako sa lugar na yon. Sa ika-4 na gabi, hindi na sa panaginip ko siya nakita. Nagpakita siya sa mismong kwarto ko. Saddam, handa ka na ba? Napalundag ako sa kama. Hoy! Anong gusto mo sa akin? Sino ka ba talaga? Sagutin mo lang ang tanong ko. Handa ka bang makita ang mundo na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao? Hindi ako nakasagot. Pero ang katawan ko, kusa nang lumapit sa kanya. Nagising ako sa gitna ng kagubatan. Wala ako sa bahay. Nasa mismong lugar ako kung saan ko nakita ang altar sa ilog. Pero ngayon, wala na ang ilog. Sa halip, may hagdang bato pababa sa ilalim ng lupa. Pumasok ako.
Sa ilalim may liwanag. May mga musika. Mga kakaibang amoy. Parang bulaklak, parang usok. Pero hindi masangsang. Doon ko siya muling nakita. Pero hindi na siya nag-iisa. May 5 nilalang sa paligid niya. May mahabang buhok. Matatalim ang mga mata. At halos hindi kumikibo. Sa gitna nila, may isang lalaking nakaupo sa trono ng bato. Matangkad ito, kayumanggi. Makisig ang katawan. Nakasuot ng telang ginto at may koronang gawa sa jade at itim na batong parang obsidian. Siya ang hari namin. Siya ang naghahanap sa iyo, sabi ng babae. Lumapit sa akin ang hari. Malalim ang boses niya. Saddam, anak ng tao. Malapit ng panahon ng paghalo ng mundo ng tao at mundo ng mga engkanto. Isa ka sa mga tagapamagitan. Hindi ko maintindihan. Ako? Bakit ako? Dahil ikaw ang huling binhi ng lahing may karapatang tumawid. At doon ko lang nalaman ang totoo. Ang lola ko pala. Dating diwata. Tumakas siya sa mundo ng mga engkanto at nagpakatao para makapiling ang minamahal niyang mangingisda. At ako, ang apo nila. May dugo ng engkanto. Sa mga sumunod na linggo, madalas na akong hinahatak pabalik sa daigdig nila. Natuto akong makakita ng mga nilalang sa paligid. Duwending galit sa liwanag, tikbalang na nakatayo sa tabi ng punso, at mga elementong tahimik lang pero laging nagmamasid. Pero higit sa lahat, nakilala ko ng lubusan ng babaeng una kong nakita. Siya si Iliana. Isa siyang bantay diwa, isang tagapangalaga ng hangganan ng 2 tao o 2 mundo. At habang tumatagal, hindi ko na lang siya kausap. Napamahal ako sa kanya. Isang gabi, mahangin sa daigdig nila. Tinanong niya ako habang nakaupo kami sa gilid ng ilog. Saddam, kung sakaling kailangan mong pumili sa pagitan ng mundong ito at ng mundong pinanggalingan mo, alin ang pipiliin mo? Hindi ako nakasagot kaagad, pero ang puso ko parang may sagot na. Bago pa ako makapagsalita, biglang lumindol sa ilalim ng mundo. Niyanig ang palasyo, at mula sa itim na lagusan, may lumabas na nilalang. Balot sa usok, may mata na pupupula, at tinig na nakakayanig ng laman. Panahon na. Ang mga tao dapat nang wasakin. Mga abusado sila. Sinisira nila ang kapaligiran. Dinudumihan ang mga ilog at dagat. Pinuputol ang puno na dating ating tirahan. Sigaw nito. Ang hari ay tumayo, galit na galit din. Hindi mo pwedeng sirain ang kasunduan. Matagal nang patay ang kasunduan dahil sa mga taong abusado. Nasa harap ko si Iliana, tangan ng aking kamay. Saddam, kailangan na kita. Ipikit mo ang iyong mga mata. Bilis. Agad ko naman siyang sinunod. Pagkadilat ko ng mga mata, wala na kami sa kaharian o ilalim ng lupa. Kundi parang nasa bahay kami na luma, na medyo malaki-laki. Ito daw ang naging bahay nila ni Iliana sa mundo ng mga tao. Simula nang kaming nakita ko si Iliana, napilit sinusundo ng mga nilalang mula sa kabilang mundo. Naging alesto na ako sa lahat ng kilos niya. Hindi na kami bumabalik sa sapa o ilog. Tuwing gabi, pinupuntahan ko siya sa bahay nila. Hindi na para makipag-usap lang, kundi para tiyaking ligtas siya. Inahabol pala siya ng mga nilalang ng dilim para gawing alay. Sa lagusan na binuksan nila para hindi ito tuluyang magsara, kasi plano na mga yon na pahirapan ang mga tao.
Lumipas ang ilang linggo, parang bumalik sa normal ang lahat. Pero ramdam kong mas may malalim pang bagyong paparating. Hindi lang ito tungkol sa mga nilalang na umaaligid sa kanya, kundi sa isang lihim na unti-unti niyang hindi na maikubli. Isang gabi, habang nasa teres kami ng bahay nila, biglang sinabi ni Ilyana ang totoo. Saddam, may kailangan kang malaman. Tahimik lang ako. Hinawakan ko lang ang kamay niya habang pinapanood ang mga bituin. Hindi ako normal na tao. Alam mo ba yun? Hindi ko siya agad sinagot. Alam ko na yun umpisa pa lang. Kahit mukha siyang tao, ay hindi mapagkakaila. May dugo siya at katangian ng engkanto. Doon pa lang sa kapangyarihan na ipinakita niya. Pero ramdam kong bumigat ang paligid. Parang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan naming dalawa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko kahit may kutob na ako sa sagot. Ang nanay ko, engkantada siya, pero hindi siya kabilang sa mga masasama. Galing siya sa ilalim ng karagatan, sa kaharian ng Serrana sa Surigao Strait. Anak ako ng isang engkantada at isang tao, at dahil doon, may karapatan akong mana. Isang kapangyarihan ngayon ay hinahanap ng hari ng kadiliman sa ilalim ng lupa. Buti na lang kinupkop ako ng hari ng mga iskoronting. Nanlamig ang katawan ko. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng revelasyong iyon. Parang biglang bumaliktad ang mundo. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ko. Tumingin siya sa akin sa mata. Pumunta tayo sa Serrana. Kailangan ko nang bumalik. Kung hindi, makukuha nila ang karapatan ko sa kaharian. At kapag nakuha nila iyon, masasakop nila ang ilalim ng karagatan. Hindi lang yun, kundi pati mundo ng mga tao. Sa sumunod na araw, pinuntahan ko si Mang Dado, ang matandang albularyo ng baryo. Siya lang ang alam kong makakatulong sa amin. Nang marinig niya ang buong kwento, hindi siya nagulat. Parang alam na niya. Matagal ko nang nararamdaman yan, Jomar. Matagal nang gising ang mga nilalang sa ilalim ng Surigao. Pero ngayon lang bumalik ang dugo ng hari sa ibabaw. Si Ilyana ang susi, pero ikaw ang magiging kalasag niya, sabi niya. Binigyan niya ako ng isang mutya, gawa sa pinaghalong batong dagat at pulang buhangin. Pag pinasok mo ang mundo nila, yan lang ang magtatanggol sa iyo. Pero mag-ingat ka, dahil kapag natuklasan nilang hindi ka taga roon, baka hindi ka na makabalik. Ika-29 ng Nobyembre, taong 1998, gabi ng kabilugan ng buwan, sa tabi ng lawa. Muling bumukas ang daan papunta sa ilalim ng karagatan. Sa gitna ng alon may isang pabilog na liwanag. Hinawakan ko ang kamay ni Ilyana. Huminga siya ng malalim. Tumalon kami pareho. Dilat ko nasa loob na kami ng isang kaharian sa ilalim ng tubig. Hindi ako nalulunod. Parang may manipis na hangin sa paligid ko. Lumulutang kami sa isang lugar na malapalasyong gawa sa perlas at korales. Ang liwanag ay galing sa mga halamang dagat na lumulutang sa paligid. Adam, huwag kang magkakamaling magsalita ng labis. Lahat ng salita rito may bisa, bulong ni Ilyana. Lumapit sa amin ng isang matandang babaeng nakabalabal ng itim. Anong layunin mo, anak ng Serrano? Tanong nito. Bumalik ako para ipaglaban ang nararapat sa akin. Sumulyap sa akin ang matanda. At siya? Sino siya? Bantay ko po, sagot ni Ilyana. Tumangulang ang matanda. Sundan niyo ako. Pumasok kami sa palasyo. Sa gitnang may malaking trono na walang nakaupo. Nakapalibot sa paligid ang iba't ibang nilalang. May katawan ng tao pero may buntot ng isda. Merong may pakpak na parang sinag ng buwan at merong puro mata lang ang mukha.
Dumating ang kalaban, isang lalaking matangkad, nakabalot sa itim. May korona na gawa sa mga itim na perlas. Siya si Malari, dating heneral ng hari ng Sirana, ngayong naghahangad ng kapangyarihan. Ilyana, bumalik ka nga, pero huli na. Sa pag-alis mo, isinuko mo na ang karapatan mo. Hindi ko kailanman isinuko ang dugong dumadaloy sa akin. At ngayon, babawiin ko ang nararapat sa akin. Sagot ni Ilyana. Nagumpisa ang hamon. Hindi ito laban gamit ang espada. Isa itong laban ng isip-loob, lakas ng espiritu. Pero alam naming hindi maglalaro ng patas si Malarik. Bigla siyang tumawag ng nilalang mula sa kadiliman. Mga multong dagat. Nilalang na nabubulok at hindi na makabalik sa liwanag. Pinalibutan kami. Hawak ko ang mutsyang binigay ni Mang Dado. Lumaban ako. Ipinikit ko ang mga mata. Inisip ko si Ilyana. Inisip ko ang mga gabi naming magkasama. Mga tawa niya, ang mga luha niya. Tumibok ng malakas ang puso ko. At sa pagtibok na yon, nagliwanag ang mutya. Tinamaan ng liwanag ang paligid. Napasigaw ang mga nilalang. At bigla na lang silang naglaho. Umayaw sa Ilyana sa gitna. Nagliwanag ang katawan niya. Lumingon siya sa akin tumango. Sa isang sigaw mula sa kanyang labi, lumindol sa ilalim ng karagatan. Ang trono ay muling lumiwanag. At unti-unting bumaba mula sa taas ng palasyo ang kaluluwang anyo ng dating hari. Ilyana, anak ko. Pusta ang dilim. Sabi ko sa iyo, ibabalik ko ang korona. Naglaho si Malarik, nilamon ng sariling anino. Pagbalik namin sa ibabaw ng mundo, madaling araw na. Tahimik ang paligid, walang buwan, pero may liwanag sa puso naming dalawa. Saddam, hindi ako makakabalik sa normal na mundo. Alam ko, sagot ko. Pero kung gugustuhin mo, pwede kang sumama sa akin. Tumingin ako sa mga mata niya. Tumango ako. Isang buwan matapos yun, naglaho kaming pareho sa Surigao. Maraming haka-haka ang kumalat na lumayas daw kami, na may nangyaring masama o kaya nalunod kami sa lawa. Pero ang totoo, mas pinili naming mamuhay sa mundo kung saan ako'y isa ng tagapangalaga ng Sirana. Hindi na ako ganap na tao, pero hindi minsan, hindi ako nagsisi. Marahil ay naguguluhan kayo sa mga unang kwento, pero ito ang sasabihin ko. Ang unang kwento na ipinakita sa larawan at kunento ko sa inyo, na nakaraan iyon ni Ilyana bago siya napunta sa mundo ng mga mortal. Kaya iyon ang ipinapakita niya sa isipan ko para magtiwala ako sa kanya na isa siyang biktima ng kasamaan. May mga pag-ibig na hindi para sa mata ng iba, pero may saysay para sa puso ng dalawang nagmamahalan. Minsan, ang tunay na tapang ay ang piliin ng daan ng hindi pamilyar. Lalo na kung ito'y para sa taong handa mong ipaglaban. Maraming salamat, Sir Casper, sa pagtanggap ng kwento ko. Hindi ko man tunay na pangalan si Saddam, pero totoo ang lahat ng naranasan ko. Salamat din sa mga nakinig at nagbasa. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Salamat. Ako si Ruben, Tubong Daraga, Albay. Isinilang ako taong 1970 at lumaki sa isang maliit na baryo sa paanan ng Bulkan Mayon. Sa totoo lang, simple lang ang buhay namin noon. Walang kuryente sa gabi, ilaw lang ng gasera. At kung may radyo man ay bihira sa bawat bahay. Doon ako namulat sa mga kwento ng mga matatanda, mga engkanto, lamang lupa, tikbalang, at kung ano-ano pa. Pero ang pinaka-kinakatakutan ko
at iginagalang naming lahat ay ang tinatawag nilang hari ng mga engkanto ng Mayon. Minsan ko lang narinig ang tungkol sa kanya. Sabi ng lola ko, nakatira daw ito sa pusod ng gubat, sa hilagang bahagi ng bundok. Malapit sa ilog na hindi matutuyuan kahit anong tagtuyot sa Pilipinas. Walang sino man ang taong dapat tumuloy roon nang walang paalam. Hindi sila tulad natin, Ruben. Mas marunong pa sila sa atin. At kung matawag ka ng hari nila, huwag kang lumaban. Babala sa akin noon ni Lola. Naisang tabi ko ang kwento habang lumalaki ako. Sa isip ko noon, puro takot lang iyon. Para hindi kami makapasok sa kagubatan. Pero nagkamali ako. Taong 1992, 22 taon na ako noon. Nagtatrabaho ako bilang tagaputol ng kahoy. Hindi naman illegal, may permit kami. Pero minsan dahil sa hirap ng buhay, umaabot kami sa mga lugar na bawal. Kahit pa sabihing teritoryo na iyon ng mga engkanto. Isang hapon noon ng Hulyo, inutusan kami ng foreman namin na pasukin ang hilagang bahagi ng bundok, kung saan mas malalaki raw ang mga puno. 6 kaming lalaki, lahat sanay sa bundok. Sa unang ilang oras, ayos naman. Pero pagsapit ng 3:00 ng hapon, nagsimulang dumilim ang paligid kahit maliwanag pa ang langit. Walang ibon, walang kulisap. Tahimik ang buong gubat na para bang patay. Teka, parang dito na yung ilog na may engkanto ah. Sabi ni Lando, isa sa mga kasama ko. Wala yung engkanto, chismis lang yun ng mga matatanda. Sabat ko naman. Pero kahit pa sinabi kong hindi ako naniniwala, ramdam kong may mali. Hindi ito simpleng gubat. May presensyang mahirap ipaliwanag. Parang may tumitingin. Parang may bumubulong kahit walang tao. Bandang 5:00 na, natagpuan ko ang sarili kong nag-iisa. Nagiwahiwalay kami nang hindi namin namamalayan. Tawag ako ng tawag pero walang sumasagot. Lumilikha ako ng maliliit na apoy para magpalipas ng gabi. Pero habang naupo ako sa tabi ng apoy, napansin kong unti-unting lumalamig ang paligid. Lumingon ako sa likod ko at doon ko siya unang nakita. Isang lalaking matangkad, maputi ang balat. May mahabang buhok na parang ginto. Nakasuot siya ng telang kulay berde at pilak at ang mga mata niya kulay pilak din. Umikinang ito. Hindi ka dapat naririto. Sabi niya. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasagot. Hindi ka kasali sa mundo namin. Pero pinili kitang kausapin. Dagdag niya. Sino ka? Tanong ko naman nun. Ngumiti siya sa akin bago nagsalita. Ako ang hari ng gubat na ito. Tagapangalaga ng Mayon. Ang pangalan ko ay Aruan. Simula noon binago ni Aruan ang buhay ko. Imbis na saktan o parusahan ako, pinakain niya ako ng prutas na hindi ko alam kung anong klase iyon. Pinatulog niya ako sa isang lugar sa ilalim ng puno na malamig. Kahit walang hangin ay sobrang lamig. Kinaumagahan, gising pa rin ako. Buo ang katawan ko pero parang ibang mundo ang narating ko. Simula ng araw na iyon, araw-araw na akong bumabalik sa lugar na iyon. Tuwing hapon, dahan-dahan akong nilalapitan ni Aruan. At tuwing gabi, tinuturuan niya ako ng mga bagay na hindi ko kailanman malalaman sa syudad. Tungkol sa kalikasan, sa hangin, at sa buhay ng mga nilalang na hindi natin nakikita. Sa bawat araw na mga lumilipas, mas lalo kong naintindihan. Hindi siya tao. Pero kahit alam kong engkanto siya,
Hindi ko napigilan ang damdamin ko. Nahulog ako at naramdaman kong mahal din niya ako. Isang gabi ng Agosto, habang umuulan, bumabagyo sa labas ng kuweba kung saan kami nagkukuble. Tinatanong ko siya, pwede ba tayong magkasama kahit magkaiba tayo ng mundo? Matagal siyang tumahimik. Tumingin siya sa akin at malungkot ang mga mata. Ruben, kung mananatili ka rito, hindi ka na makakabalik sa mundo ng mga tao. Kung iiwan mo ako, malilinis ang alaala mo sa akin. Parang hindi ako kailanman naging bahagi ng buhay mo. Pumili ka, sabi niya. Napakahirap, Sir Casper. Pero pinili ko ang mundong alam ko, ang pamilya ko, ang totoo kong tahanan. Kinabukasan, nagising ako sa mismong lugar kung saan kami unang pumasok ng mga kasamahan ko. Wala na si Arwan. Wala na ang gubat na tila ibang mundo at ang ilog na tuyuan na. Nagulat ang mga kasama ko nang makita nila akong buhay. 3 araw na raw akong nawawala. Sabi nila, hinahanap nila ako pero walang bakas, kahit sapatos. Ang tanging dala ko lang ay isang dahon na pilit kong hawak-hawak. Hindi ko alam kung bakit. Parating sa baryo, ramdam kong parang may nawala. Hindi ko maipaliwanag kung ano. Para bang may puwang sa puso ko na walang makapuno. Hindi ko na muling nakita si Arwan. At kahit ilang beses akong bumalik sa lugar, hindi ko na matagpuan pa ang ilog o ang kuweba. At gaya ng sabi niya, unti-unting naglaho sa isip ko ang itsura niya noon, ang boses niya, pati na rin ang pakiramdam sa piling niya. Pero isang bahagi ng puso kong malalim at tahimik ay nananatiling alam ang totoo. Ngayong matanda na ako, tuwing makikita ko ang bulkang mayon sa malayo, bumabalik ang damdamin ko. Hindi ang mga detalye. Hindi ko na nga maalala ang mukha niya, pero ang damdamin ay nananatili. Hindi ako sigurado kung totoo ba talaga si Arwan o isang panaginip lang na nabuhay ako ng 3 araw sa isang engkantadong mundo. Pero kahit ano pa man iyon, alam kong may mga bagay sa mundong ito na hindi natin kayang ipaliwanag. At kung totoo nga siya, sana'y masaya pa rin siya sa gubat ng mayon. Nagmamasid, nagbabantay, naghihintay ng isa pang tulad ko. Hanggang ngayon po ay hindi ako makapag-asawa. Dahil sa katauhan ko din. Ewan ko, minsan nagkakagusto ako sa babae, lalo na kapag lasing. Pero kapag normal, lalaki ang nagugustuhan ko. At para bang nandidire ako oras na maaalala ko kung ano ang ginawa ko sa isang babae kapag lasing. Hanggang dito na lang po ang maiksi kong kwento. Nagsimula ang lahat noong taong 1993. Panahon ng tag-init. Sa maliit na sityo na pinangalan ng Cantaras, sa gitna ng Antique. Nakatira kami roon kasama ng ilang pamilya lang. 10 bahay siguro lahat-lahat. Liblib, tahimik, at napapaligiran ng kakahuyang parang walang dulo. Bata pa lang ako noon. May mga kwento na akong naririnig tungkol sa mga nilalang sa gubat. Mga diwata, engkanto, at isang nilalang na tawag ng matatanda ay hari ng mga tiyatot. Pero gaya ng karamihan, hindi ko yun pinapaniwalaan. Ako si Rhea, 19 taong gulang noon. Anak ako ng isang mangingisda at simpleng babae lang sa sityo. Hindi ako mahilig makihalubilo sa iba. Mas gusto ko yung naglalakad-lakad sa gubat mag-isa, lalo na tuwing hapon. Doon ako nakakahanap ng katahimikan. Isang araw,
Habang naglalakad ako papunta sa ilog, may napansin akong kakaiba sa isang bahagi ng kakahuyan. May tila liwanag na hindi galing sa araw. Banayad ito, kulay bughaw, parang humihinga. Dahil sa kuryosidad ko, nilapitan ko iyon at doon ko nakita ng malapitan. Isang lalaking matangkad, maputi ang balat, mahabang itim na buhok, at suot ang tila balabal na gawa sa alon ng tubig. Hindi siya mukhang tao, pero hindi rin siya mukhang halimaw. Nakatayo siya sa tabi ng punong may ukit na hindi ko maintindihan. Tumigil ako, nanigas. Hindi ako makagalaw, pero ngumiti siya. Wala kang dapat ikatakot, Rhea. Paanong alam niya ang pangalan ko? At bakit parang hindi ako natatakot? Ako si Iloher, tagapangalaga ng lugar na ito. Hindi ko kaagad naunawaan, pero sa halip na tumakbo, napatitig ako. Amang mata niya hindi mo matutukoy kung asul o berde. Sari-sari ang kulay, pero parang dagat na malalim. Napansin ko ang paligid ay biglang tumahimik. Wala nang huni ng ibon. Wala na ring simoy ng hangin. Lahat ay parang huminto, maliban na lang sa aming dalawa. Sa sumunod na mga linggo, bumalik-balik ako sa gubat. Parang hindi ko kayang hindi siya makita. Tuwing hapon, nasa isang lugar siya. Lagi siyang nagkukwento tungkol sa mga nilalang ng engkanto, sa mga lumang digmaan ng kanilang mundo, at sa kasunduan nila sa mga tao noon pa man. May mga nilalang na hindi mo dapat lapitan, Rhea. Pero ikaw ay pinili. Sabi niya minsan. Pinili? Para saan? Hindi niya agad ipinaliwanag. Doon nagsimula ang pagkalito ko. Dahil habang lumalalim ang pagkakaibigan namin, unti-unti ko ring nararamdaman na para bang nahuhulog ako sa kanya. At mas kinakatakutan ko ang katotohanang baka hindi ito tama. Dahil hindi siya tao. Pero may isang gabi na nagbago ang lahat. Nagising akong pawis na pawis. Managinip iyon. Pero parang totoo. Nakita ko ang sityo namin. Sunog, wasak, at sa gitna ng gubat, may isang nilalang na kasing laki ng bahay na umaatake sa lahat ng makita nito. Tumakbo ako sa gubat kinabukasan. Nandoon si Iloher. Pero tila abala siya. May hawak siyang kahoy na may ukit at sa paligid niya may mga alagang hayop na tila nagbabantay. May paparating na panganib. Hindi ito tulad ng mga kwento. Isa itong nilalang mula sa mundo naming ipinatapon noon pa man. Pero nakahanap siya ng butas para bumalik. At dito siya papasok sa sityo niyo. Sabi niya. Natigilan ako, nalungkot at natakot. Bakit kami? Bakit ngayon? Umingin siya sa akin. Dahil ikaw ang naging dahilan nang gumamit ka ng daan na sagrado para sa amin. Nabuksan ang lagusan. Umulo ang luha ko. Kasalanan ko pala. Pero ako ang bahala. Ipaglalaban kita. Kinagabihan nga noon, lumindol ng bahagya sa sityo. May umuugong na tunog mula sa gubat. Ang ibang kapitbahay ay natutulog pero kami ni tatay ay nagising. Umalis kaagad ako, tumakbo sa kagubatan. At doon ko siya nakita. Ang dambuhalang nilalang na may balat na parang lava, mata na apoy at may mga sungay na paikot. Nandoon sa Iloher, mag-isa, tangan ang baston niyang kumikislap. Umalis ka na, Rhea.
Sigaw niya, pero hindi ko siya iniwan. Doon ko nakita kung gaano siya makapangyarihan. Pinukol niya ng liwanag ang halimaw. Binigkis niya ito gamit ang mga ugat ng punong kahoy na may buhay. Labanan ng sigaw at puwersa. Pumagulgol ang paligid. Nawasak ang mga mahihinang halaman. Umula ng putik at apoy. Sa huli, natalo niya ito. Pero halos mawalan siya ng lakas. Lumapit ako at inalalayan ko siya. Rhea, kailangan ko nang bumalik. Bakit? Pinili kita, hindi para lang protektahan. Kundi dahil ikaw ang huling ugnayan ng mundo naming mga engkanto at ng tao. Gusto kong yakapin siya, pero unti-unting naglalaho ang katawan niya. Mahal kita, Rhea, pero ang panahon natin ay hindi sabay. Isang araw, kapag muli mong marinig ang awit sa hangin, doon mo ako tatawagin. Pagkalipas ng gabing iyan, tila walang nagkakita sa giyera. Walang sunog, walang bakas ng halimaw. Para bang ako lang ang nakaranas. Pero alam ko ang totoo. Dahil simula noon, hindi ko na siya muling nakita. At tuwing tumutugtog ang hangin sa hapon, naririnig ko ang kanyang tinig. Ako'y naririto pa rin, minamahal. Parang ganon. Hindi lahat ng kababalagan ay takot ang hatid. Minsan, dala rin ito ang pag-ibig. Yung uri ng pag-ibig na hindi mo inaasahan. Pero makapagpabago ng buo mong pagkatao. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento ko. Ako si Rhea at ako ang babaeng inibig ng hari ng mga engkanto sa Western Visayas. Maraming salamat. Magandang araw, Sir Casper. Ako po si Felisa. Tobong Barangay Bayang, isang maliit na pamayanan sa paanan ng mga burol dito sa Bohol. Simple lang ang buhay namin noon. Sakahan sa umaga, kwentuhan sa gabi. At ang laging paalala ng mga matatanda. Walang sino mang dapat na pumunta sa likod ng burol ng apog pagkagat ng dilim. Yun ang palaging sinasabi. Pero ako, matigas ang ulo ko. Isang gabi, Mayo iyon, taong 1998. Alas 10 na ng gabi. Naglakad ako papunta sa likod ng burol. Doon ko kasi laging kinukuha ang mga halamang gamot na ginagamit ng lola kong albularyo. Nasa huling taon na ako ng high school noon at masanay na akong mag-isa. Tahimik ang paligid, walang hangin. Ang ilang buwan lang ang nagsilbihang gabay ko. May dala kong gasera na ang pangalan sa amin ay Tukalong. Yung bang botelya na nilalagyan ng kerosene. Pero halos hindi ko na kailangan dahil maliwanag ang buwan ng gabi na yon. Sa pagtapak ko sa lupa ng likod ng burol, ramdam ko'y para akong lumipat sa kabilang mundo. Ang damo ay mas berde. Ang mga bulaklak ay tila may sariling ningning. At doon ko siya unang nakita. Isang lalaking maputi ang kutis, kulay pilak ang buhok, at may suot na balabal na para bang gawa sa ulap. Hindi ko alam kung saan siya galing. Basta't bigla na lamang siyang lumitaw. Napatigil ako ng ilang sandali sa paghinga. Hanggang sa sinabi niya, "Huwag kang matakot. Ikaw ang matagal ko nang hinihintay." Mahina niyang sambit. Tumakbo ako noon, pero sa bawat takbo ko, tila mas lalo lang akong napapalapit sa kanya. Hanggang sa nasa harapan ko na lang siya ulit. Hindi ako inaano, pero parang may kapangyarihan na hindi ko maipaliwanag. Parang hindi ko kayang umalis doon. Hindi mo pala alam, Felisa, pero sa dugo mo,
may halong liwanag. Iyon ang dahilan kung bakit kita nararamdaman mula pa noon. Hindi ko lubos maintindihan ang mga sinasabi niya. Pero ang isa lang ang sigurado ako, hindi siya tao. Isa siyang engkanto o diingonato sa amin. Pagkatapos ng gabing iyon ay bumalik ako sa burol ng ilang beses. Sa bawat pagbalik ko nandoon siya. Pinakilala niya ang sarili niyang bilang si Aled. Hari raw ng mga engkanto sa ilalim ng buhol. Isang kari ang nakatago sa loob ng mga kuweba at ugat ng mga burol. Nakakamangha pa nga ang mga kwento niya. Sabi niya sa bawat siglo ay may pinipili siyang isang tagapagpadala ng liwanag mula sa mundo ng mga tao. At sa pagkakataong iyon, ako raw iyon. At ito pang nakakamangha, ang dating buhol daw ay nakalubog sa dagat. Ewan ko kung maniniwala kayo. Pero nang sinerch ko siya, noong nagkaroon na ng internet ay totoo pala talaga. Kaya ko sanang maniwala pero habang tumatagal, mas lalo akong nahuhulog sa kanya. Oo at engkanto siya. Pero mas totoo siya kaysa sa maraming lalaking nakilala ko sa baryo. Yung mga nangaharana sa akin, pero bisong lang pala ang habol. Siya ay maalaga, maunawain, at tila laging alam kung kailan ako masaya o malungkot. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero isang gabi, habang magkasama kami sa ilalim ng mga bituin, hinawakan niya ang kamay ko. Kung papayag ka, magbubukas ako ng pinto. Mula rito, makikita mo kung anong buhay ang maaari mong piliin. Sumama ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang kanyang kaharian. Sobrang liwanag na sumisirit mula sa kristal na bato. Mga halaman na kumikislap at mga engkantong may anyong tao pero may mga matang tila tubig. Hindi ako natakot. Parang hinila ako ng katahimikan ng lugar nila. Parang may kapalit ang lahat. Isa lang ang napagtanto ko. Bawal akong manatili roon habang buhay. 1 buwan lang ang kaya ng katawan ko. Pagkatapos noon, kailangan kong pumili. Manatili sa mundong iyon bilang kalahating engkanto o bumalik sa mundo ng mga tao at limutin siya habang buhay. Dumaan ang mga araw, masaya ako. Mahal ko siya, mahal niya ako. Sana mahal ka rin niya, di joke lang. Pero alam kong hindi ako para sa mundo niya. Bumalik ako sa mundo ng mga tao at sa mismong araw ng pag-alis ko, ibinigay niya sa akin ang isang batong bilog at kumikislap. Mutya ng guni-guni, sabi niya. Hanggat hawak ko raw ito, maaamoy ko pa rin ang hangin ng kanilang mundo at mapanaginipan ko pa rin siya gabi-gabi. Pagkabalik ko sa baryo, ilang araw akong parang tulala. Hindi ko masabi sa kahit kanino ang totoo. Pati sa lola na may alam sa kababalaghan, sinabi lang, "Iba ang kinikilos mo, apo. Parang dinala ka na sa kabilang mundo." Tumangulang ako. Pero gaya ng sinabi ni Alin, unti-unti siyang mawawala sa alaala ko. Tumagal ng ilang buwan bago ko namalayan na halos wala na akong maalala sa mukha niya. Ang natira na lang ay ang mutya at ang kakaibang lungkot tuwing gabi. Lumipas ang maraming taon. Matapos ang huling gabi namin, binalaw ulit ako ng panaginip. Nasa gitna ako ng burol at naroon siyang muli. Nakangiti pero may lungkot sa mga mata. At ang sabi niya, "Hindi ako nakalimot. Binalot ka lang ng lambong ng oras. Pero ngayon, handa ka nang alalahanin akong muli." Yun lang ang mga katagana yon. Pagkagising ko ay umiyak na ako. Hawak ko pa rin ang mutya at doon ko naalala ang lahat.
Sa kasalukuyang taon, 2 dekada na ang nakalipas. Nasa Maynila na ako. May sariling pamilya. Pero hindi ko na muling binalikan pa ang burol. Ayaw kong matukso. Pero gabi-gabi, lalo na kapag malakas ang ulan at malamig ang hangin, naririnig ko ang tinig niya sa isip ko. Ang tunay na pag-ibig, kahit taliwas sa mundo, hindi mawawala. Kundi tahimik lang na maghihintay sa tamang gabi. At alam ko pagdating ng araw na isasara ko na ang mga mata ko sa mundong ito, may isang nilalang na darating para sunduin ako. Hindi ako matatakot dahil babalik ako sa kanya. Ako si Erneng, dating forest ranger sa barangay Gapas-Gapas, isang liblib na lugar sa hilagang bahagi ng Leyte. Noong 1994, may proyekto ang gobyerno. Magtatayo raw ng maliit na outpost sa paanan ng bundok para sa mga bantay gubat. Isa ako sa naitalagaruan. Tahimik sa gapas-gapas. Malamig ang hangin pero may kakaibang takot sa mga tao roon. Sabi ng mga matatanda, may parte raw ng kagubatan na hindi na dapat tinatahak kahit umaga pa man. Yung tinatawag nilang binilungan. Lugar daw ng mga nilalang na hindi natin kauri. Bawal ang malakas na tawa, bawal ang sigawan, at bawal ang pagputol ng punong may guhit. Pero syempre sanay kami sa gubat. Hindi kami naniniwala kaagad. Isang gabi, bandang 10:00, habang kami ng kasama kong si Intoy ay nag-iikot-ikot sa paligid ng outpost, napansin namin ang isang liwanag sa di kalayuan. Kulay berde ito, pero parang may halong asol. Akala namin apoy-apoy lang o rebelde. Sinundan namin ito hanggang sa napadpad kami sa isang makitid na daan sa gubat. May naririnig kaming musika, pero hindi tugtog ng banda o radyo, kundi parang himig na hinuni ng isang hangin at tinambalan ng mga tinig na hindi mo masabi kung lalaki ba o babae. Biglang nawala ang liwanag, tapos isang nilalang ang lumitaw sa harapan namin. Matangkad ito, maputi ang balat, parang walang dugo. Mahaba ang buhok, ang suot niya ay kulay ginto. May hawak siyang basto na puti ang dulo, parang gawa sa buto. Wala kayong pahintulot. Ang sabi niya sa malalim pero malinaw na tinig. Ang lugar na ito ay hindi para sa inyo. Tumayo si Intoy, matapang. Forestry ito, may permit kami rito. Ngumiti lang ang nilalang. May permit kayo sa tao, pero wala kayong pahintulot sa akin. Napaatras si Intoy. Ako ay hindi nakaimik. Para bang may humawak sa dibdib ko. Malamig na mabigat. Kung pumasok kayo ulit sa binilungan, hindi na kayo makakabalik. Dagdag niya. Sino ka po? Tanong ko. Halos bulong lang. Ako ang hari ng mga engkanto sa lupaing ito. Ako si Rawal, tagapangalaga ng hangin, lupa, at mga nilikhang hindi nyo naiintindihan. Biglang may nagsalabasan sa likod niya. Mga nilalang na parang tao. Pero may mahahabang tenga. Makikintabang mga mata. At may mga balingoy-ngoy na parang rosas. Ang ilan ay lumulutang. Ang iba ay parang may pakpak na parang sa bubuyog, pero mas malalaki. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko, pero inilabas ko ang maliit na cross sa bulsa ko. Gawa iyon sa kahoy at luma na. Bigay iyon ng lolo ko. Sabi niya panangga daw sa mga hindi natin alam. Napakunot ang noon ng hari. Nagsalita siya ulit.
Hindi ko kayo sasaktan ngayon. Pero ito ang huling babala. Pag binaliwala ninyo ang kagubatan, kayo mismo ang aalisan ko ng kagubatan. Nang tumalikod siya, nawala ang lahat. Parang wala kaming nakita, pero pareho kaming hingal. Pawis na pawis, kahit malamig. Tumakbo kami pabalik sa outpost. Kinabukasan, agad kaming umalis. Sinara ng LGU ang proyekto. Dahilan daw, unfavorable terrain daw. Pero sa totoo lang, dahil sa amin ni Intoy. Buwan ng lumipas, si Intoy ay biglang nagkasakit. Laging sinasabing may nakatingin daw sa kanya tuwing gabi. Nang dalhin sa albularyo, isa lang ang sabi. Baka hindi lang daw kasi permit sa papel ang kailangan sa gubat. Pagkatapos noon ako'y nag-resign na rin. Umuwi ako sa Tacloban. Hanggang ngayon, tuwing dumadaan ako sa parteng iyon ng Leyte, binabati ko ng tahimik ang kagubatan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang. Yun lang po ang maiksikong kwento. Maraming salamat po. Ako si Alma. 21 taong gulang ako noon. Taong 1992. Nakatira ako sa isang maliit na barangay sa paanan ng Sierra Madre, sa bahagi ng Isabela. Tahimik ang buhay namin. Walang masyadong kalsada, walang signal, walang kuryente. Tuwing gabi. Basta kami sinanay sa lampara, kaldero at dasal. Hindi ako kilala sa lugar namin bilang maganda. Ako yung tipo ng babae na laging nasa gilid. Tahimik lang. Mahilig lang tumambay sa may ilog o sumulat sa notebook ko habang nagpapahinga sa ilalim ng punong nara. Pero isang araw, may nangyari na hindi ko maintindihan hanggang ngayon. Araw iyon ng Marso, 20, taong 1992. Tanghaling tapat. Dumiretso ako sa bundok para kumuha ng mga tanim-tanim na damo para sa nanay ko. Habang naglalakad ako, parang may malamig na hangin na biglang dumaan. Hindi siya normal. Ang init ng araw pero may lamig sa bato ko. Tumigil ako saglit. Tinignan ko ang paligid. Puro punong kahoy. May boses akong narinig. Alma. Parang mahina lang. Halos pabulong. Akala ko nananaginip ako. Pero nang lumingon ako, may nakita akong lalaki. Matangkad siya, maputi ang balat, at mahaba ang buhok. At nakaputing kasuotan din. Hindi siya mukhang tao sa baryo. Parang masyadong perpekto. Huwag kang matakot, sabi niya. Gusto kong tumakbo pero hindi ko magalaw ang mga paa ko. Para akong naparalyze. Pero ang hindi ko maintindihan, imbis na matakot, ang naramdaman ko parang may kapayapaan. Parang may musika sa hangin. Sino ka? Tanong ko. Halos pabulong din. Ako ang hari ng mga engkanto rito sa Sierra Madre. Hindi ko alam kung tatawa ako o tatakbo. Pero tinitigan ko siya. Ang mga mata niya mapusyaw na kulay ginto. Parang araw. Sabi ng mga matatanda, delikado raw tumingin sa mga nilalang na iyon. Pero hindi ko na kayang umiwas. Ilang beses na kitang pinapanood, Alma. Tuwing nag-iisa ka sa ilog, tuwing nagsusulat ka, alam ko ang lungkot mo. Napayo ko ako. Totoo, madalas akong malungkot. Wala akong kaibigan sa baryo. Wala rin akong nobyo. Parang palaging may kulang. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ko. Wala akong kailangan. Gusto ko lang malaman mo na gusto kita.
Simula noon, bumabalik-balik na siya gabi-gabi. Sa panaginip ko minsan, pero kadalasan sa mismong gubat. Doon kami nagkikita. Nagdadala siya ng mga kakaibang bulaklak na hindi ko pa nakikita kahit kailan. Sabi niya galing daw iyon sa ilalim ng mundo. Sa kaharian niya sa ilalim ng Sierra Madre. Naging malapit kami sa isa't isa. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero isang araw, hinalikan niya ako. At hindi ako nakapalag. Inaamin ko sa sarili ko na minahal ko na siya. Pero may problema. Sabi niya hindi daw pwedeng basta-basta ang relasyon ng isang engkanto at tao. Kapag pinili mo ko, hindi ka na pwedeng bumalik pa sa mundo mo. Natahimik ako. Mahirap. May pamilya ako pero tuwing gabi, iniisip ko siya. Hinahanap-hanap ko ang boses niya. Hanggang sa isang gabi, kinausap niya ako sa panaginip. May oras ka pa hanggang sa 7 ng Abril. Sa araw na yon, kung pipiliin mo ako, bumalik ka sa lugar kung saan tayo unang nagkita. Dadalhin na kita. Mabigat sa dibdib ko. Ilang araw akong hindi lumabas ng bahay. Pero nang dumating ang Abril 7, tumakas ako. 3:00 ng madaling araw, nilakbay ko ang bundok. At pagdating ko roon, ando na siya. Niyakap niya ako at naramdaman ko ang kakaibang lamig. Parang lumulutang ang katawan ko. Lumingon ako sa paligid, pero iba na ang anyo ng kagubatan. Mas maliwanag, mas sariwa, at parang may kumikislap sa mga dahon. Handa ka na ba? Tanong niya. Umungo ako. Pagkatapos nun hindi ko na alam ang eksaktong nangyari. Naramdaman ko lang na parang may nilulunod sa hangin. May mga alitap-tap na parang bituin. At pagmulat ko ng mga mata, nasa ibang lugar na kami. Maliwanag at luntian, sobrang tahimik. Pero buhay ang paligid. Wala akong nararamdamang gutom o pagod. Nasa isang kahariang hindi kayang ilarawan ng normal na salita. Nandoon ang iba't ibang nilalang, engkanto, diwata, duwende. Lahat ay yumukod sa kanya. Hari nga siya. At ako raw ang magiging reyna. Ngunit hindi naging masaya ang lahat. Makalipas ang 2 taon, nagsimulang manghina ang katawan ko. Sabi niya, hindi raw ganap ang pagpalit ko. Ang espiritu ko ay kalahati pa rin ng tao. Hanggang hindi ako bumibitaw sa mundo ng mga tao, sa pamilya ko, sa alaala, sa pangalan ko, ay unti-unti akong maglalaho. Sabi niya may huling hakbang pa. Kailangan kong bumalik sa ibabaw ng mundo. Kailangan kong harapin ang katawan kong inilibing ng pamilya ko. Hindi ako makapaniwala. Ayon sa kanya, matapos akong mawala. Natagpuan daw ang katawan ko sa paanan ng bundok. Parang natulog lang. Inakala nilang inatake ako ng lamig sa gubat at namatay. Kaya isang gabi, dinala niya ako muli sa ibabaw. Tumayo kami sa tabi ng aking mismong libingan. Isang simpleng puntod na may krus at pangalan ko. Doon ko nakita ang nanay at tatay ko. Matanda na. Halos mapaiyak ako. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ko. Kung gusto mong manatili sa kaharian ko, kailangang kalimutan mo ang lahat. Hindi ko na magiging tao pa. Pero kung pipiliin mong maging tao ulit, kailangan mong bumalik. At ako'y iiwan mo na magpakailanman. Tahimik kami pareho, tumulo ang mga luha ko. Mahal kita, sabi ko. Mahal din kita, pero hindi ko kayang sirain ang kaluluwa mo para lang makasama ka.
Sagot niya sa akin. At doon ko siya huling niyakap sa gitna ng kagubatan ng Sierra Madre. Bago niya tuluyang burahin ang lahat ng alaala ko. At sa paglipas ng mga taon ay unti-unti akong naguguluhan. May mga bulungan akong naririnig. Para bang nang iinsulto sa pagkatao ko. Minsan naman ay hindi sinasadya na maririnig ko ang mga ganitong kataga. No, okay na ba ang anak mo? Hindi na ba sinumpong ng pagkabaliw? Buti na lang nadala ng hilot. Hindi ko alam kung nabaliw ba talaga ako o talagang totoong nangyayari sa akin yan. Pero tuwing tinatanong ko sila mama at binubuksan ang paksa na iyon, ay parang wala silang maisagot na para bang may tinatago sila. Ngayong taon na nakaupo ako sa harap ng computer, sinusulat ko ang kwento ko. Hindi ko talaga alam kung totoo ba ang lahat o panaginip lang. Parang may bahagi sa akin na nawawala. Pero tuwing pumipikit ako, parang may naglalakad sa panaginip ko na may gintong mga mata. At kahit ilang dekada na ang lumipas, naaamoy ko pa rin ang mga bulaklak na galing sa ilalim ng mundo. Minsan naiisip ko, makabalang araw, pag tumigil na ang tibok ng puso ko, babalikan niya ako. At sa pagkakataong iyon, wala nang pipigil sa akin. Hanggang dito na lang. Sa palagay niyo, totoo ba yun? Grabe naman. Ako si Ma'am Cecilia. Dating guro sa isang pampublikong paaralan sa Sitio Patag sa lungsod ng Silay, Negros Occidental. Noong 1997, inilipat ako doon sa isang matataas na lugar, malapit sa kabundukan. Tahimik doon, malamig at mapayapa. Pero sa likod ng katahimikan, ay may lihim palang bumabalot sa kabundukan ng Patag. Isang lihim na ilang ulit nang sinubukang ikubli ng mga matatanda. At isang gabi, ako mismo ang nakasaksi. May isang estudyanteng babae. Ang pangalan ay si Laika. 14 anyos, matalino at tahimik. Bigla siyang nawala ng isang araw. Hindi umuwi. Isang linggo ang lumipas, wala pa ring balita. Wala raw umakyat sa bundok. Pero alam kong hindi siya basta nawala. May naramdaman akong kakaiba. Hanggang sa isang hapon, habang pauwi ako mula sa eskwelahan, nadaanan ko ang isang lumang trail. Dati raw shortcut papuntang kalapit na baryo, pero hindi na dinaraanan sa ngayon. Sabi ng mga matatanda, bawal na raw doon. May bantay na hindi nakikita. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humila sa akin papunta roon. Tahimik ang paligid, tila may usok na maninipis, pababa sa trail. At doon ko siya nakita, si Laika. Nakatayo sa tabi ng isang punong puti ang kawayan. Hindi kahoy, kundi parang marmol. Tinitignan niya ako, pero hindi siya umiiyak. Parang wala na siya sa sarili. Ma'am? Mahinang sambit niya. Nandito na siya. Muling wika niya. At sa likod niya ay may lumitaw. Isang lalaki, talado ang mukha. Maputlang maputla ito. May mahabang buhok na kulay abo. Nakabatik siya ng kasuotan at tila gawa sa telang hindi mo mabibili kahit saan. Sa likod niya may mga nilalang na hindi ko masabing tao. Mahaba ang leeg at mga matang kumikislap. Ako ang hari ng mga engkanto ng Patag. Bata pa siya, pero pinili siya ng kagubatan. Ako ang tumatawag. Hindi niyo na siya makukuha pa. Sambit bigla ng nilalang. Hindi siya iyo. Magulang niya ang may karapatan sa kanya. Sagot ko naman.
Lumapit siya sa akin. Hindi ako makagalaw. Parang pinako sa lupa ang mga paa ko. Wala akong maisigaw din at nanginginig ako. Hindi lahat ng ninanakaw ay nawawala. Minsan, pinipili lang ng kalikasan kung sino ang dadalhin. Ngunit isang bagay ang hindi niya inasahan. Ang hawak kong rosaryong bigay ng lola ko, na palaging sinasabi niyang huwag kong aalisin sa katawan ko kapag umaakyat ako ng bundok. Itinaas ko ito. Lumuha ako at buong lakas kong binigkas ang "Sa ngalan ng Diyos na buhay, ibalik niyo ang batang ito." Parang umuga ang paligid. Lumamig ang hangin. Napaurong ang nagsabing hari. Ang mga nilalang sa likod niya ay nagsimulang umatras. Tumingin siya kay Laika. Tila may lungkot sa mga mukha niya. Sa susunod, kapag kayo'y tumanggi, ang kapalit ay hindi na isang bata. Sa isang iglap, naglaho sila. Si Laika nawala ng malay nun. Binigay ko kaagad sa kanya ang rosaryo. Isinakay ko siya pauwi. Pagkagising niya, wala na siyang maalala. Pero mula noon, ilang gabi siyang umiiyak. Sinasabi niyang panaginip lang daw. Pero palagi niyang binabanggit ang pangalang Isulon. Hanggang ngayon, ilang dekada na ang lumipas. Hindi ko pa rin makakalimutan ang mukha ng hari na mga engkanto sa patag. Tahimik na ang bundok ngayon. Pero alam naming naroon pa rin sila. Nanunood at naghihintay. Ako po si Celso Alvarez. Dating forest guide at tracker mula sa Dipolog. Noong Pebrero ng 1997, isinama ako ng isang grupo ng mga dayuhang environmental researcher. Plano nilang umakyat at mag-survey sa bundok ng Tagasilang. Isang bundok na halos hindi na napapasok sa Zamboanga del Norte. Ang sabi ng mga tao, may itinatagong lihim ang bundok na yon. Pero dahil kailangan ko ng pera, tinanggap ko ang trabaho. 6 kaming lahat. Ako lang ang lokal. May 3 dayuhan, 1 babae at 2 lalaki. Oro puti. May kasama kaming taga-DNR na Cesar Alden at ang isang lokal din na galing pa ng bayan na interpreter. Walang may balak matulog sa gubat, pero sabi ko sa kanila, kung gusto nila ng mas malalim na datos, dapat magkampo kami ng 2 gabi. Hindi ko sinabi sa kanila ang totoo na ang bundok ng Tagasilang ay bantay sarado ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mga mata. At yun na nga, araw ng pag-akyat. Umaga pa lang, tahimik na ang paligid. Hindi gaya ng ibang bundok na may huni ng ibon at lagaslas ng tubig. Sa Tagasilang, ang naririnig lang namin ay ang sarili naming hininga at mga yabag. Wala ring hayop at parang wala ring insekto. Iba ang simoy ng hangin. Parang may halong usok ng insenso. Yung ganong baho. Pagdating ng hapon, sa kalagitnaan ng pag-akyat, nadaanan namin ang isang bahagi ng kagubatan na may matataas na puno na parang pino. Pero may hugis mata ang mga ugat sa ilalim. Dito ako kinabahan. Nagpasya kaming doon magkampo. Pagkatapos maglatag ng tent, nagsimula ng mag-survey ang mga dayuhan. Pero habang nagkakalkal sila ng lupa, napansin kong may isang punong natumbok nila. May 3 ukit sa puno. Paikot ito at kilala ko yon. Palatandaan ng teritoryo. Pero wala akong sinabi. Alam kong hindi kami dapat magtagal doon, pero huli na. Gabi ng unang kababalaghan, bandang 11:00 ng gabi, habang nakahiga ako sa loob ng tent. Bigla kong narinig ang isang babaeng boses. Hindi nagsasalita, kundi parang humuhuni. Matinis pero malinaw.
parang umiiyak at nagdarasal sa parehong oras. Pagtingin ko sa labas ay wala naman. Pero biglang may liwanag na kulay asol na lumitaw sa likod ng mga puno. Para itong pormang apoy pero hindi nasusunog ang paligid. Pagdatayo ko, nakita ko si Krista, yung babaeng dayuhan, na parang nasa hipnotismo. Naglalakad ito papunta sa gubat. Wala siyang ibang suot kundi ang manipis na duster kahit ang lamig-lamig. Sinundan ko siya. Nagulat ako nang biglang tumigil si Krista sa gitna ng clearing. Doon ko siya nakita. Nakatayo sa harap ng isang nilalang. Isang lalaki na sobrang tangkad. Suot nito ay damit na parang gawa sa sinulid ng alon. Mapusyaw ang balat na parang berde at ang buhok ay puting-puti. Humahaba hanggang bewang. Ang mga mata niya ay parang ginto. Sabi ng lolo ko noon, kung makikita mo ang isang engkanto na may ginto ang mata at puti ang buhok, siya daw ang hari ng mga engkanto sa nasasakupan. At siya nga iyon. Di ako pwedeng magkamali. Hindi ko maipaliwanag kung paano, pero nakarinig ako ng boses niya kahit hindi gumagalaw ang bibig niya. Bakit kayo pumapasok nang walang pahintulot? Wala kayong pakundangan. Dinudumihan ninyo ang hangin ng kagubatang ito. Wala akong nasabi. Si Krista ay parang tuod. Ang babaeng ito, tinatawag siya ng mga ugat. Nakita niya ako, kaya't pinuntahan ko siya. Umingin siya sa akin. Isa kang anak ng kalikasan, Celso. Pero pinili mong dalhin dito ang mga dayuhang walang galang. Ngayon, may kapalit. Niyoko ko ang ulo ko. Hindi ako makagalaw. Kinabukasan noon, wala na si Krista. Hinanap namin siya. Umabot kami ng 2 araw. Pero wala na. Nang bumaba kami sa bayan, agad kaming humingi ng tulong. Naging malaking balita sa lokal na istasyon iyon. Pero sa kabila ng lahat, hindi na siya nakita. May nagsasabing baka nadulas at nahulog sa bangin. Pero alam ko ang totoo. Binalikan ko ang lugar pagkaraan ng 1 linggo. Mag-isa lang ako. Wala akong dala kundi ang lumang anting-anting na bigay ni Lolo. Pagdating ko sa clearing, nandun pa rin ang puno. Doon ako nanalangin. Lumabas ang hari, hindi naman galit, hindi rin masaya. Umitig lang siya sa akin. Siya ay pinili, hindi siya binihag, kundi tinanggap. Siya ay may dugong katutubo sa lahi ng hangin. Tinawag siya ng lupa, hindi niyo siya inagaw. Tinanong ko kung may paraan pa siya para makabalik. Umiling ang hari. Hindi na siya kabilang sa inyo. Wala akong nagawa doon kundi ang umuwi na lang. Hindi ko na lang to kinento muna sa iba. Pero malaki ang konsyensya ko nun sa puso. Halos gabi-gabi akong hindi pinapatulog. Ngayon, 2025 na. Matagal na akong retirado. Ang bundok ng taga-Silang ay nananatiling sagrado. Alam niya na mga taga-Sambuanga. Wala na isang dayuhan ang muling pinayagan doon. Ang mga taga-lugar, wala nang umaakyat maliban sa mga albularyo at tagapangalaga ng bundok. Sa bawat pag-ulan, naririnig ko pa rin ang minsang huni ng hangin. Sabi ng isa kong kakilala na manggagamot, hindi raw ako sinakta ng hari kasi kilala niya ang puso ko. Isang gabay ng kagubatan. Hindi man perpekto pero totoo. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang anting-anting ni Lolo. Hanggang dito na lang po ang maiksi kong kwento. Maraming salamat.